Naalma ang BIR o ang Bureau of Internal Revenue sa malapit nang maipasang panukala para itaas ang income bracket ng 13th month pay na hindi bubuwisan. Giit ni Commissioner Kim Henares, aabot ng 30 billion pesos ang mawawala raw sa kanilang koleksyon dahil dito na pwede raw magresulta sa kawalan ng pondo para sa ilang proyekto ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi nga masaya ang BIR doon sa pagtataas ng tax exemption ceiling para doon sa 13th month bonus mula 30,000 at gagawin itong 82,000. Ayon dito kay BIR Commissioner Kim Henares ay konti lamang naman daw yung makikinabang dito at bawas pa ito doon sa pera na nakalaan sana para sa mga basic social services. Kung dyan mga 6-7. Pirma na lamang ni Pangulong Aquino ang kailangan makakaasa na ng tila dagdag na pera sa kanilang 13th month bonus ang ilang empleyado. Kagabi inadapt lamang ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukalang batas na naglalayong gawing 82,000 pesos ang halaga ng 13th month bonus na i-exempt sa tax. Sa ngayon kasi, 30,000 pesos lamang ang hindi tataksan. Ayon kay Marikina Congressman Miro Kimbo, Chairman ng House Committee on Ways and Means, pinakamaagang mararamdaman ng exemption sa Hunyo sa susunod na taon. June, yung mga binibigyan ng kalahati ng 13th month Christmas bonus ng June of 2015, makikita na nila na hindi na ito binubuwisan. Pero hindi masaya rito ang BIR. Sino lamang daw ba kasi ang makikinabang dito? Sa kanilang kompetasyon, 6% lamang ng tinatayang 26 milyon nagtatrabaho sa Pilipinas ang makikinabang dito o 1.5 milyong empleyado lamang. Hindi rin daw naniniwala si Henares sa sinasabi ng mga nagsulong ng batas na sa ekonomiya ng Pilipinas pabalik ang koleksyong mawawala sa BIR. Yung mga middle class, kung may pera sila, saan ba ho sila gumagastos? Di ba first instinct? Go abroad. So, kaninong ekonomiya ang na-advance? Hindi naman tayo. Sakit din daw ng ulo ito para sa susunod na taon dahil mawawala sa kanilang koleksyon ang tinatayang 25 hanggang 30 bilyong piso. Gaano ito kasakit? Halos kasing laki daw ito ng pondo para sa universal healthcare na may budget na 33 bilyong piso. Malamang daw maapektuhan ng mga basic social services na ibinibigay ng gobyerno sa mga mahihirap. Kaya matraffic. Kasi meron pa tayong makalsana na dapat tayuin. Money to solve all that. Yes. Sabi nyo, the crime rate is up. So, di ba, basic needs pa yan eh. So, dapat gastusan pa natin yan. Baka rin daw hindi na makahanap ng pondo para sa mga unprogrammed funds sa 2015 budget. Ang mga unprogrammed fund ay para sa mga proyektong mapopondohan kung magiging sobra ang koleksyon ng kita ng gobyerno. 123 billion pesos ang unprogrammed fund sa ipinasang budget ng Senado kamakailan. Kasama rito ang pondong 30 billion pisong rehabilitation fund para sa mga nasalanta ng bagyo at 9 billion pesos na pera sana para sa pagpapabuti ng serbisyo ng MRT. Meron tayong pangangailangan, kaya ka nasa unprogram. Kaya ka nga nasa unprogram kasi wala kang pang pera. Pag may dagdag ka ng pera, tsaka mo siya gagamitin. So, pamimigay mo, ano pang gagawin mong panggamit dito sa unprogram? More than 1 million people will benefit from this. Walang mas mabilis pang inclusive growth kundi sa pagbabalik at pagbibigay ng mas mataas na take-home pay sa ating mga ordinaryong kababayan. Hindi raw alam ni Henares kung pipirmahan o i-vito ni Pangulong Aquino ang panukalang batas, pero sana raw ay magbago ang pananaw ng publiko tungkol sa tax. We should not view our tax payment as a tribute to a ruler. No? Which we unfortunately have that thinking because we have been colonized. Okay. No? But if you think of it, tax payment is really our contribution to nation building. Jessica, wala pa naman pahayag ang palasyo kung inclined ba itong si Pangulong Aquino na pirmahan ito o kaya naman ay i-veto. Basta dito, sabi nitong si Commissioner Henares na ipaliwanag na nila yung consequences kung halimbawa man na pirmahan ito ni Pangulong Aquino. Jessica? Some basic facts, Joseph. Hindi na ito aabot para sa Christmas bonus ngayon o 13th month pay this year, di ba? Wala na yon, imposible na kasi baka umasa yung mga ilan nating mga kababayan.
Hindi na, Jessica, kasi ang statement nitong si Congressman Miro Quimbo, ang pinakamaagang mararamdaman natin ay itong dito sa ating 13th month next year, sa June. No? At ang paliwanag ng palasyo ay meron pang after lumusot ito sa Kongreso, sa Senate at saka sa House, ay may review day pa, may review period pa na 30 days bago ito maipasa kay Pangulong Aquino para pirmahan or i-veto, Jessica. So medyo wala nang pag-asa yung Christmas bonus, Jessica. Okay, so as of now, pag 30,000 and below, hindi ka nakakaltasan ng tax, di ba? Correct. Yung existing natin, lahat Yung ng... bonus. Yung 30,000, parang libre mo na yan, sa'yo na yan. Anything beyond that, yun yung itatax na lang, Jessica. That's the prevailing deductions now. Pero ang gustong mangyari nitong sina Congressman Quimbo, gagawing 82,000 yung magiging parang ceiling. Pag ang bonus na natanggap mo o 13th month is higher than 82,000 pesos, yun ang may tax. Yes, Below that, walang tax dapat kung pipirmahan ng Pangulo. Correct. Anything beyond 82,000 pesos ay tataksan yan. So kung halimbawa 82,000 below yung mga bonus mo, medyo makakaluwag-luwag ka ng konti according to Congressman Quimbo, Jessica. Ang problema niyan, sinasabi ni Commissioner Henares ng BIR, ang katumbas niya na mawawala sa pondo ng gobyerno ay 30 billion pesos. Pero ang kapalit naman yan, nagdiriwang naman yung mga kababayan natin na below 82,000 ang matatanggap na bonus o 13th month pay. Kasi mas malaki o mas masaya magiging Pasko nila kung nagkataon sa susunod na taon, di ba? Correct, Jessica. Pero ang sinasabi nitong si Commissioner Henares, medyo kukonti yung kumikita ng 82,000, yung mga masasaka o makikinabang dyan sa panukala na yan. No? Kasi ang sinasabi niyang figures is only 1.5 million workers out of the 26 million na mga workforce natin. So, kung pagtitimbangin daw ay parang magkukulang tayo ng pondo for basic services, pero ang makikinabang lang is only 6% of the working population. So from the perspective of the BIR, medyo counterproductive ito, especially because yung unprogrammed fund natin, medyo malaki yan. Kasama dyan yung mga rehabilitation fund sana para doon sa mga naging biktima ng bagyo. So kulang, sa ayon dito kay Commissioner Henares, ay kulang yung magiging nilang pera for 2015. Itong 2014, medyo mahirap na nga maghanap ng pera para doon sa mga pondo ng proyekto ng ating pamahalaan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.